is technically a competition. Pero never ko iniisip yun ito yung ginagawa ko yung mga projects ko. So parang, especially with this one, no, yung context kasi ng film na to, sobrang personal siya kay Direk JP. So, sobrang personal film siya. And ang laking bagay nung mapagkatiwalaan ka ng ganong klaseng istorya ng isang writer, director. Kumbaga parang mas lumaki yung responsibilidad ko bilang artista dun sa kwento niya kasi nga sobrang mahalaga siya for Direk JP. And syempre medyo naisip ko din na, you know, you wanna tell this story the way that Direk JP wants to tell it. So sobrang naging open yung you know yung process ko when we were doing All Sense Day. So sobrang happy ako dahil for me sobrang laking success na nung at masaya na ako na kumbaga na masaya si Direk JP sa ginawa namin. Yun pa lang on its own, okay na ako. But then, you know, during awards night, when we were, konti lang kami nun dun sa table, sobrang hindi kami nag-expect na we were just there to celebrate with everyone. Yeah. Pero ang ending, nanalo ako at nanalo si Direk JP din, Best Director. So, sobrang tuwan-tuwa kami. That, yun, just goes to show na talagang pagka binuhos mo yung puso mo sa isang kwento, ay malayong mararating at maraming makaka-relate. Speaking of pagbuhos, parang wala kang, may pahinga ka pa ba? Congratulations din kasi galing mo sa liwanag. Salamat. So, Pahinga, ayun nga eh. Recently, I was very blessed to be able to, you know, work in different platforms. Three platforms. Yeah, yun Movie, nga eh. theater, And series, streaming mga streaming. on Netflix, yeah. Kumbaga parang nag 2023 all over again ako. Parang kasi yung nangyari ng 2023, parang all platforms, all mediums ginawa ko. So parang nauulit this year and I'm so glad kasi sobrang nakaka-energize siya as an artist to be able to work with different people, very different platforms as well. Pero syempre mahal ko yung ginagawa ko. So even though nakakapagod siya, nakaka-fulfill naman. So yung pahinga hanggat saka ako na iniisip basta masaya naman at fulfilled yung artistry ko at yung passion ko, okay na ako. Personally, ka pa ba? Ako ever since lagi akong basta I feel I resonate and I feel strongly for the character and the script. Gagawin ko siya no matter how big or small the production may be, basta gusto ko yung kwento. Yun naman yung nauuna parati. Syempre in regards to schedule, dun na yung mga times na kailangan talaga mag-decide. Actually, medyo madaming akong kinailangan i-decline ng mga projects dahil hindi kakayanin. But syempre, you know, you also want to take care of your filmography. Yeah. So I see to it na I read the script first. Doon naman yung basihan ng lahat eh. Kung maganda yung material, ibig sabihin maganda yung kakalabasan. In a given timeline, for example, like in a week or a certain period, ilang maximum number of characters yung napoportray mo? Like you're doing a movie, Yeah. you're doing a stage play, and then you're doing a movie. How do you do it? There was a time early this year, January, I was doing 3 characters in 1 week. In 1 week. Yeah, so I was rehearsing for Liwanag. I was doing All Sense Day, and then I was finishing One Hit Wonder. So yung tatlong yun, grabe, sabay-sabay, tsaka mabaliw-baliw na talaga ako kasi everyday talaga yung work. Tapos at the same time, inaaral ko yung character ko sa Liwanag sa Dilim. Kung paano gawin, at a certain point, you know, syempre as an actor, you always want to, you know, be as, you know, real as possible when it comes to your pursuit in
in the truth. But at times, wala. Your body kasi doesn't know that you're acting. You're the one who's commanding it, and as nanggagaling sa utak, then you let your body follow. But then, if your body's tired, kung pagod ka na, hindi na siya sumusunod. Kakailanganin, ilabas yung mga ibang bala. Kailangan mo maghanap ng bagong technique, para mas maging effective. And there are all sorts of, ang daming masyadong techniques. Na ako rin na through the years natutunan ko na. But I'm thankful na dun sa tatlong projects na yun at ang laking bagay nung mga kasama mo. Kasi sila yung acting is especially Liwanag si Dilim as an ensemble. Your co-actors, ang laking bagay nun to influencing your performance. So ako, I'm blessed that the people that I've been performing with and that I've been acting with, they've all been such a breeze to work with. So as long as they have my back, I have theirs. Ganun talaga suportahan talaga. After Titik Boom, Liwanag sa Dilim is pangilan mo ng stage play. It's my second pala. Yeah, Would you say that you're at home now sa theater? Syempre, I wouldn't say that it's home base for me. Wala pa sa ganung level in terms of comfort. Especially ito, though this is my first time performing with an ensemble. Yeah. So 20 plus actors kami, and it's so different compared to Tick Tick Boom. Kasi Tick Tick Boom, it's much more intimate. We had a lot of time. Actually, when we would look back at it now, we would say na medyo over-rehearsed kami ng Tick Tick Boom kasi ang dami ng pinuntahan ng rehearsal stage pa lang. Pero ito, my gosh, ang dami kong, and halos ka-eksena ko halos lahat eh. So, ang dami kong mga taong kailangan aralin kung paano sila magtrabaho, yung work ethic, I would have to connect with them in a certain way. So, very, pa rin siya, bago pa rin siya sa akin. But yeah, I'm easing into it. I would say Liwanag in compared to Tick Tick Boom, it's not as heavy emotionally. This is more actually mas yung technical and comedic timing yung na-enhance ko as an actor here. It's a very technical show. Kung napanood niyo na siya, ang daming cues na kailangan saktong-sakto. So, yung technicality ng teatro, dun ko siya na medyo, okay, ganito pala pag ganito ka-technical. Yung Tick Tick Boom kasi parang, sige, perform, bahala ka, ikaw mag-command ng timing. Ito, I had to fit into the timing of the show. So, that's something that I'm still learning as we're doing the shows. Ito yun. Yeah. Khalil, in spite of your busy schedule, para kayong busy ni Gabi ngayon, di ba? At pumasok na siya sa bahay ni Kuya. Pinag-usapan pa lang natin yun before. Yes, so, kamusta naman? Ayun. In-inform ka ba niya or hindi mo rin yata alam, di ba? Merong talaga, may hints na kasi parang naging tradisyon nila eh. So parang sinabi nila, Alexa, na katrabaho ko din sa Liwanag, sabi, expect nyo na ipapapasukin. Imposibleng hindi ka papapasukin. So, yung ganong briefing, medyo naging ready na si Gab na hindi niya alam kung kailan, pero at least medyo prepared na yung utak niya na anytime pwede akong ipasok. I guess medyo naging advantage na rin sa kanya yun. Kasi pinanood namin yung mga dati, sila Tony, sila Mariel, yun talaga sobrang surprise, kaya feeling ko sobrang umiyak talaga sila ng todo kasi hindi nila alam talaga na ipapasok sila. So si Gabi medyo na-prep siya in a certain way, pero hindi pa rin niya alam kung kailan exactly. Pero grabe yun, si Gab, tatlo din yung ginagawa niya ngayon. She's hosting, she's doing Slay, tapos may Sangre pa. So it's been a very busy first quarter. Grabe, matatapos pa lang yung March. Actually, ngayon ko lang na-realize na, oh my gosh, ang dami namin ginagawa. Yes. But then sobrang blessed kaming dalawa. Minsan na lang kami magkita, pero we make it a point na in those times we still spend time with each other. Kami naman lang naman kami, mababaw lang kami whenever we're together. We just love eating actually. We love eating outside. So yun lang lagi namin ginagawa. But I'm very proud of her. Grabe, ginusto din naman niya yan. So Parindigan niya na. Go. Pwede ba siya sa live stream? Oo, yeah. Tinuruan niya ako bago
nangyari lahat na, pagka pumasok ako ganito yung sa I want yung live Napanood stream. mo yung minention niya relationship? Oo, grabe. Sabi So, agad ang kwento niya. Oo nga kinuwento niya talaga So, sobrang nakakatuwa na she's that candid. Si Gabby, she's a people person kasi yun She can go on. Kaya ako confident ako na she'll fit right in. Kinakabahan siya pero kaya niya yun. Sa akin, has it always been like that? Sabi niya kasi kahit yakapin ko sa